Para sa Rizal, Lalain Suarez. At para sa Bulacan, Wesley Angulo ng Bulaqueños for Good Governance. Kung walang kurap, mga kurakot, ikulong na yan! Ikulong na yan! Sobra na ang ginagawang drama sa korupsyon. Kotang-kota na sa malagtik, sa malagyan kong saga, sa mga hearing na ginagawa. Masyado na tayong niloloko at pinapaasa sa mga pa-imbestiga kuno para magsabi lang na merong hakbang at ginagawa. Sana totoo na mahiya naman talaga kayo. Kung sa amin pong sektor ng mamahihirap, kami ang laging collateral damage ng palpak na pagbugobyerno sa usapin ng inflation, sa usapin ng flood control kung saan ang malawakang pagbaha ay patuloy na isisisi sa aming mga mahihirap. Ang demolisyon ang laging nakikitang unang solusyon at kami ay itatapon sa mga bulubundukin kung saan mas lalong napahamak ang aming kabuhayan at pamilya. Kung kaya ang aming panawagan, ilantad ang katotohanan at tigilan na ang mapagkunwaring malasakit at hustisya. Ikulong na, tama na ang drama at panlilinlang sa taong bayan at panagutin na ang mga totoong may sala. Ibalik ang mga nakulimbat na pondo at dapat ilaan ang mga ito sa programang makakatulong sa pangmatagalang solusyon ng kahirapan. At patuloy kami sa aming sektor na nananawagan na kami ay magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng disinteng pabahay sa kalungsuran na isang solusyon na aming nakikita para sa maayos at pantay-pantay na karapatan sa syudad. Mga kasama, sama-sama po tayong mag-ingay. Kung walang kurap, walang mahirap. Magandang araw at taas kamaong pagbati sa inyong lahat. Ako si Wesley mula sa Bulaqueños for Good Governance. Sa Bulacan, ang may allotted na pinakamalaking pondo para sa flood control na nilaan ng bilyong piso mula sa pera at buwis ng taong bayan. Edukasyon, kabuhayan, buhay at manggagawa. Apektado ang edukasyon ng mga kabataan dahil sa malawakang pagbaha na nakakaapekto sa pag-aaral ng mga kabataan. Libo-libo ring hanap buhay ng mga Pilipino ang nalugi, nawalan ng kapital at nasira ang pamumuhay dahil sa korupsyon. Marami na ang buhay na nakitil dahil sa kasakiman at kagarapalan ng mga magnanakaw na walang habas na naninira ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga manggagawa na imbis na makapasok ay nababawasan ng sahod ng mga ito tuwing mahuhuli at diliban sa pagpasok dahil sa malawakang pagbaha. Ito ang epekto ng korupsyon sa Bulacan at sa Pampanga, lalo na sa Hagonoy, Kalumpit, Makabebe at Masantol at mga karatig bayan. Patuloy nating gawing simbolo ng pakikibaka at pagtindig ang EDSA. Kasama ang mga katutubo, kabataan, madre, nakatatanda at pari. Nakasama natin dito ngayong araw. Taas kamaong pagbati sa ating lahat, ating panatiliin at pag-alabin ang apoy ng galit at gamitin ito upang baguhin ang ating sistema at ipanalo ang isang demokratikong sosyalistang lipunan. Ang tao, ang bayan, kasama ang simbahan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, kasama ang simbahan, ngayon ay lumalaban. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. Salamat Lalain Suarez. Nakakagalit ang katotohanan at korupsyon.
the role of data in finding the truth. Tawagin natin sila, Fred Abante, ng People's Budget Coalition, at AJ Montesa, ng People's Budget Coalition. Hindi ba ako nakapagsen? Oh, tubig, walang halong crap. Oh, tubig. Cancer po ito ng korupsyon, cancer po ito ng court marriage system, cancer po ito ng ayuda, patronage politics po. No? Ito po ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino kahit napakaraming ayuda na pinapalugod. Dahil po mas gusto po nila na maghirap po tayo. So ano po ang solusyon dito? May papel po na kailangan gampanan ang mga Angry-Nerds, ang taong bayan. Hindi po ito kaya ng isang tao lamang, ng isang organisasyon lamang. Kailangan po natin magkaisa at magtulungan na suriin ang budget. Isa po ang People's Budget Coalition na sa panawagan ng malawakang grupong ito, ilantad po natin ang katotohanan. Ibalik ang lahat ng ninakaw. Ikulong ang lahat ng kurap. Igalan ang konstitusyon at ipanalo po natin ang sambayanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ken, kasama po ng People's Budget Coalition at Angry-Nerds na nagkaisa para manawagan. Dapat tao at kalikasan hindi kaliwalian ang sentro ng budget. Bakit? At pakiulit po ang sasabihin ko. Buwis natin to! Buwis natin to! Boto natin to! Boto natin to! Budget natin to! Budget natin to! May karapatan tayong baguhin ito. Tatlong kwento po tungkol sa budget. Una, nitong nakaraang dekada, alam niyo po ba na 1.7 trillion pesos ang binudget para sa flood control? Magkano? Pero alam niyo po ba kung magkano ang kailangan lang para sana magawa ang 18 major river basin master plan sa buong bansa? Ani DPWH Secretary Big Sixon, magkano? 800 to 900 billion lang. Kalahati lang sana ng binudget na ayos na, libo-libong buhay sana ang nasalba. Bakit pa rin tayo lumulubog sa baha? Bakit pa rin tayo namamatayan ng mahal sa buhay? Kung ginastos ang budget natin ng tama, hindi na sana kinailangan ng volunteer natin gawing salbabida ang refrigerator para sagipin ang lonang na truck sa bubong sa Bicol. Kung ginastos ang budget natin ng tama, hindi kinailangan ng nanay na iligpis ng lupit at ilagay sa timba ang kanyang sanggol habang lumulusong sa baha, humihiyaw, katapusan na yata namin. Kung ginastos ang budget natin ng tama, hindi na sana kinailangan ng pag-donation drive ng mga teachers sa probinsya para sa mga classroom na nasira at school supplies. Hanggang ngayon po, nasa relief operations pa rin ang volunteer namin sa Bicol matapos ang bagyong Uwan. Sa Cebu, nandyan pa ang mga humanitarian workers pagkatapos ng lindol at bagyong Tino. Saan po napunta ang pera natin?
sa private jet, sa luxury yacht, sa mga maraming alakas, bagong mansyon sa Forbes o Nasma o sa Dubai o sa Amerika, sa TikTok na reels at content ng asawa o anak sa dinastiya na proud sa nakaw na yaman. Habang lahat po tayo namamatay at lumulubog sa baha, mahiya naman kayo. Kulong lahat! Mga kurakot! Kulong lahat! Mga kurakot! Kulong lahat! Mga kurakot! Pangalawa, pumunta po tayo sa 2026 budget. Alam niyo po ba kung magkano ang budget ng buong Pilipinas nitong 2026? 6.7 trillion pesos. Kung karoon magagawa ka mo, plus 30 million years ang kailangan mong pagtrabahuan para makuha ang 6.7 trillion. Mga B! Wala pang Homo sapiens niyan, 300,000 years ago lang tayo. Kung ipagdurugtong ninyo ang 1,000 peso bills, makakaikot ito sa buong mundo, hindi isa, hindi 2 beses, hindi 10 beses, kundi lampas 20 beses. Hindi po mahirap ang Pilipinas, ninanakawan lang. Ano ang size ng cancer ng pork sa budget sa House? 260 billion pesos para sa aking stupad, maraming tulog-tulog ang doktor na kongresista ang listahan na kung sino ang magkano yung pwede. Pero dahil sa pag-ibig pwede na tayo ito sa Senado. Pero meron pa rin ang kailangan. At ito po yung aking huling kwento. Inaaliyago po kayong maging kapwa budget monitor. Dahil sa ating People's Budget Coalition at mag-log din po kayo sa bettergov.ph, meron na tayo budget insertion tracker. Meron na tayong listahan ng 15 billion na farm-to-market roads at highways na posibleng half-ghost project na tayo, taong bayan, ang nag-identify. Meron na tayong SALN tracker. Meron na tayong dynasty tracker at may mga volunteer na po tayo sa simbahan at tayo para sa BISO proyekto para mag-monitor ng project. BISO.ph. Kaya po ba natin baguhin ang sistema? Kaya ba natin baguhin ang sistema? Maraming salamat po. Budget natin to, quiz natin to, boto natin to. Oh, ba't na ka? Salamat sa aking mga salita, si Kayabante, sa si Pagasa. Okay, ngayon tuloy naman sa paglalantad ng katotohanan. Handa naman kayo para dito. Pag-uusapan natin ngayon ay korupsyon sa DepEd from the youth against kurakot. Let's go on! Matthew Silverio at mula sa Samahan ng Kabataang Lumalaban, narito si Pabs Pavilion at sa kinatawan ng mga public schools, meron tayong representative din at mula sa CEAP Schools, si Gladstone Quanteros. Palakpakan natin! Iskola ng bayan! Estudyante ng bayan! Mga kasama, alam naman natin, corruption is right under our noses. It was all there all along. Yung mga classroom na sira-sira, yung mga upuan, blackboard, mga materyales at textbooks na kulang-kulang. Lahat ng iyan ay korupsyon ang may kagagawan. Pero may pinakamalala akong babanggitin eh. Ang tawag sa kanya ay Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, napakawalang hiya. Tinakawan ang mga estudyanteng Pilipino. Ano yung katagahan ni Rizal sa mga kabataan? Pag-asa ng bayan? Anong ginawa niya? Ginawang kawawang bayan. Ang mga estudyante katulad natin ang nakikibaka sa loob at sa labas ng ating mga classroom. Iba sa atin kinailangan maging working student. Yung iba sa atin kinailangan
maghanap ng iba pang trabaho para lang matustusan yung mga baon natin na hindi na matustusan ng ating mga magulang. Yung marami sa atin ang nagsasabi na hindi na nila kaya mag-aral kasi hindi na kayang pag-aralin sila ng kanilang pamilya. Alam nyo kung sino may kagagawan nun? Yung mga walang hiya, kagaya ni Sara Duterte! Nagkakawan tayo sa pamamagitan ng intelligence at confidential fund! Tapos gusto niya, siya yung magiging bayani. Tapos gusto niya, nanakawin mo. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mga bayan! Edukasyon! Edukasyon! Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Mula po sa samahan ng kabataang lumalaban. Mula po sa lahat ng mga SLA, sa lahat ng mga kabataang lumalaban, ng mga CSO, NGO, at sa lahat ng kabataan na nag-iitis sa init mula sa People Power Monument at sa Shrine at White Place. Mahinaya at galit sa kura! Ang lahat ng mga kabataan at lahat ng mga taong nandito ay nagdaan sa pag-aaral. Ito ay namin binibigay sa amin ng mga magulang ng mga pangaral. Pagbutihan mong pag-aaral mo. Magsipag ka sa pag-aaral mo. Pero Nay, ginawa na namin ang lahat. Nagsipag na kami lahat. Sinigang na namin lahat. Kahit pa kami matitira. Pero kami nahihirapan pa rin sa dito sa Pilipinas, kapag umulan, dapat na walang magpunta sa pasok tao sa bayan. bayan. Kami din nandito kasi nagbabayad kami ng kaya nga, ang laki na kami lang din ay isang professor na nag-aaral na. Bakit nag-iis sa lahat ng mga kasiraan? Sa pagkakasiraan dahil sa baha, dahil maraming mata ang nakapigil sa atin at nakakakita sa atin ng mga panawagan natin at sila'y nagpapalakpakan lang ang kanilang mga tenga dahil meron silang pera sa kanilang mga pusa. Ang aming panawagan sa baha ng kabataan ng malaban, inangtan lahat sa TED, hindi lang sa DPWH, ang confidential funds saan napunta lahat ng kawani at sakay ng gobyerno merong korupsyon at hindi kami bulat at bigit para hindi malaman yun. Hanggang may kabataan sa sama-sama lumalaban, matakot tayo. Ay,